Kabanata 3377 hanggang Kabanata 3378. Kabanata 3377. Napaka-proud ni Human Alpha noon. Gusto niyang gamitin ang kanyang katawan para makumplito ang huling hakbang, kaya siya gumawa ng The Story of Genes. Tumawa si Chaos at nagpatuloy, sayang lang na ang The Story of Genes ay isang teorya lang. Hindi ito nangyari sa katotohanan. Walang nakapag-practice nito. Kahit si Human Alpha mismo, hindi. Sa tulong ng Geno Prototype Armor, hindi ba nagawa kong mag-practice ng The Story of Genes? Tanong ni Hansen, dahil siya'y interesado. Umiling si Chaos. Kasama sa The Story of Genes ang bawat gene sa universo. Ang kapangyarihan ng aking Geno Prototype ay sapat para magbigay sa katawan mo ng requirement upang mag-practice ng The Story of Genes, pero iyon lang sa pinakamababang requirement. Kailangan pa rin ng sarili mong genes para gawin ang huling hakbang. Hindi lang ito para sa iyo. Kahit si Chinshu, na may Geno Prototype Armor, ay hindi magagawa iyon. Sige, halos oras na. Kailangan nating tulungan si Bauer na pagsamahin sa Super Gene Seed. Kailangan ko ang tulong mo. Itinuro ni Chaos ang dibdib ni Hansen at sinabi, ang katawan mo ay may kalahati ng Super Gene, kaya dapat makatulong kay Bauer. Ang ibig mong sabihin ba ay ang Ultimate Egg? Nagulat si Hansen. Naiintindihan na niya ngayon ang ibig sabihin ni Chaos. Hindi yun Ultimate Egg, sabi ni Chaos. Ito ay produkto ng mga genes ko at ng ama ni Bauer. Pinagsama ang aming dalawang genes upang mabuo ang kalahating super gene na maaaring gamitin para supresahin si Human Alpha. Noon, kalahating tapos ang super gene na ito, pero maraming depekto. Walang mabisang paraan para mapabuti ito. Ang paggamit nito upang tulungan si Bauer na paunlarin ang sariling super gene seed ay ayos lang. Sinasabi mo ba na ang Ultimate Egg ay para supresahin si Human Alpha? Tanong ni Hansen. Alam ko, ang Ultimate Egg ay pag-aari ng Wuwei Dao Alpha. Ang Wuwei Dao Alpha na binanggit mo ay ang afterlife ni Human Alpha, sabi ni Chaos na tiyak. Doon naging malaya ang Ultimate Egg. Kung hula ko ay tama, matapos muling ipanganak ang Wuwei Dao Alpha, dumating si Chinshu. Alam ni Hansen nang sigurado na si Human Alpha, ang Wuwei Dao Alpha, at si Chinshu ay iisa. Nakakatawa nga na si Chinshu ay Wuwei Dao Alpha, pero ang Qin Kingdom ay hindi sumusuporta sa Wuwei Dao Palace. Hindi masyadong nakahanda si Chaos para magpaliwanag ng masyadong maraming bagay. Sinimulan na niya lang turuan si Bauer kung paano gamitin ang Super Gene Seed, ang Gourd Vine. Sa katunayan, si Bauer lang ang kayang gumamit ng Gourd Vine. Kapag lumaki ang genes niya kasabay ng Gourd Vines, pinabilis ng Gourd Vines ang ebolusyon ng genes ni Bauer. Tinutulungan nila ang isa't isa. Kailangan nila ang isa't isa. Tinulungan ni Chaos si Hansen na mabilis na makabawi. Tinuruan din siya kung paano kontrolin ang Ultimate Egg. Pinayagan siyang kontrolin ang Ultimate Egg upang gamitin ito sa pag-recharge ng kapangyarihan ni Bauer. Hindi madaling kontrolin ang Ultimate Egg. Kahit na ito ay isang failed result ng paggawa ng super genes, malapit na ang kapangyarihan nito. Sinubukan ni Hansen ito ng maraming beses, pero natutunan lang niya ang kaunting kasanayan. Araw-araw, ginagamit niya ang kapangyarihan ng Ultimate Egg upang linisin si Bauer, umaasang mas mabilis silang mag-evolve kasama ang Gourd. Matapos ang labanan sa 33 kalangitan, hindi na muling nagpakita si Chinshu. Nagsisimula pa lang ang laban ng God Chaos Party laban sa God Spirits, at ang 33 kalangitan ay naging labanan. Maraming Break World Beasts ng God Chaos Party ang nakipaglaban sa God Spirits para sa posisyon ng liderato. Sa 33 kalangitan, 23 ay may Master. Isa sa 3 ang kontrolado ng God Chaos Party, isa pa sa 3 ng God Spirits, at ang natitirang isa ay kontrolado ng iba pang makapangyarihang nilalang. Magulo ang Geno Universe at Universe ng mga kaharian. Kahit saan ay maraming Break World Beasts. Maraming elites ang nabuo. Lalo na sa Space Garden. Maraming tao, spirits, at nilalang ang nakapagsira ng mundo. Kahit sa gitna ng kaguluhan, nakaka-adapt, nakaka-overcome, at nakakapanatili pa rin ng kanilang Space Garden home ang mga tao. Nasa Space Garden si Hansen. Pumatay siya ng isang Break World Beast at inilagay ang Break World Gene sa kanyang tiyan. Break World Genes +1. Umabot na sa 77 ang Break World Genes ni Hansen. Sa mga nakaraang araw, mahirap nang makakuha ng Break World Genes sa pamamagitan ng pagpatay ng Break World Beasts. Isang gene lang ang nadaragdag kada kain. Kahit ganon, napakaraming Break World Beasts. Halos max out na ang Break World Genes ni Hansen. Kamakaharian, hindi masyadong aktibo si Chinshu. Kaya araw-araw, pinapaliguan ni Hansen si Bauer bago pumunta sa Geno Universe upang manghuli ng higit pang Break World Beasts.
Kahit sinabi ni Chaos na si Bauer lang ang kayang labanan si Chinshu, hindi sumasang-ayon si Hansen. Ayaw niyang ilagay ang panganib sa bata. Hindi niya tama ang ibigay ang lahat ng responsibilidad sa isang bata. The Story of Genes, Jad Esken, Dangshan Sutra, Blood Pulse Sutra, habang nagpapahinga si Hansen, iniisip niya muli ang lahat ng skills. Ang Geno Prototype Armor ay may kapangyarihan mula sa pinagmulan ng universo. Nasa loob nito ang lahat ng gene lines. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ko, galing pa rin ito sa base ng universo. Hindi ko kayang sirain ang Geno Prototype Armor. Paano ko makukuha ang kapangyarihan na lampas sa umiiral na espasyo? Malalim na iniisip ni Hansen ito. Alam ni Hansen na hindi ito magiging madali. Malakas ang Ultimate Egg, pero nabigo itong umangat at lumampas sa mga patakaran. Nabigo ito. Malakas si Chinshu, pero nabigo rin siyang gawin ang huling hakbang. Sa huli, gagamit siya ng Geno Prototype Armor para magawa ito. May God Chaos Party Leader at huling mabuting gene mula sa God Hall Leader si Bauer, pero kailangan pa rin niyang pagsamahin sa Super Gene Seed para sa huling hakbang. Ibig bang sabihin, walang paraan para gamitin ang sarili mong kapangyarihan para sa huling hakbang? Tanong ni Hansen sa sarili. Nang mag-combine kami ni Warner, naramdaman ko ang limitasyong iyon. Ngayon, wala na si Warner, pero maaaring hindi na kailangan ng aking kapangyarihan ang susunod na hakbang. Hindi madaling sumuko si Hansen. Kahit sinabi ng marami na si Bauer lang ang kayang gumawa ng huling hakbang, ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang hintayin si Bauer na lutisin ang problema. Habang iniisip ni Hansen, may lumapit na anino. Siya ang Geno Hall Leader, God. Parang may problema ka, sabi ni God, tumatawa. Salamat sa pagligtas sa amin. Alam ni Hansen na dahil sa kanya, sumali si Moment God at iba pa. Umiling si God. Hindi ko ginawa iyon para sa iyo. Nililigtas ko lang ang sarili ko. Kung pinatay ni Chinshu si Bauer, walang makakatalo sa kanya sa mundong ito. Tumingin si Hansen kay God at nagtanong, kasama ka ba? Oo, kasama ako, sagot ni God ng seryoso. Ganoon ba kalakas si Chinshu? Hindi ba pwede ang reboot power para pigilan siya? Tanong ni Hansen na may kulubat na noo. Siyempre, malakas ang God Chaos Party Leader, pero maaari pa rin siyang maapektuhan ng reboot powers. Bakit hindi pwede iyon laban kay Chinshu? Nakakalito ito kay Hansen. Hindi ba sinabi ni Chaos na may genes ng reboot class God Spirit si Chinshu? Nakagulat ang sinabi ni God kay Hansen. Kabanata 3378. Talaga bang may reboot class God Spirit gene si Chinshu? Aling reboot class God Spirit gene ang meron siya? Lubos na nagulat si Hansen. Dalawa lang ang kilala niyang reboot God Spirits. Isa ay ang ama ni Bauer. Ang isa pa ay ang God Hall Leader, God, na kasalukuyang nasa harap niya. Kung may reboot class God Spirit gene si Chinshu, may 70% na posibilidad na hindi iyon ang nasa harap niya ngayon. Ibig sabihin, natitira na lang ang isang posibilidad. Ang ganitong hula ay tila nagulat si Hansen. Kung ang genes ni Chinshu ay mula sa dating God Hall Leader, ano ang ibig sabihin nito? Pakiramdam ni Hansen, parang hindi gumagana ng maayos ang utak niya. Hindi ba sinabi sa iyo ni Chaos tungkol kay Chinshu? Nagulat si God. Sinabi niya sa akin na si Chinshu ay Human Alpha, na siya ring Wu-Wei daw Alpha, sagot ni Hansen. Tama iyon, pero si Human Alpha mismo ay, pagkatapos nito, tumigil si God sa pagsasalita. Tumingin siya kay Hansen at sinabi, kung hindi sinabi ni Chaos, marahil mas mabuti kung manahimik ako. Maraming kulubat ang lumitaw sa noo ni Hansen. Labis siyang na-frustrate at gusto niyang tapakan ang mukha ni God. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ito simpleng pagbisita lang para kumustahin ako. Tumingin si Hansen kay God na may galit na tinig. Magkaibigan tayo. Hindi kita pahihirapan, ngiti ni God. Dumating ako upang alamin kung kumusta si Bauer. Kung makumplito ni Chinshu ang kanyang huling hakbang at kontrolin ang Geno tablet, magiging sakuna iyon. Kailangan natin si Bauer. Ano ba talaga ang gusto ni Chinshu? Hindi maintindihan ni Hansen. Hindi niya talaga alam ang gusto ni Chinshu. Umiling si God. Hindi ako isang bug sa tiyan niya, kaya hindi ko alam ang iniisip niya. Base sa kasalukuyang kilos niya, sasabihin ko na gusto niyang i-reboot ang universo. I-reboot ang universo. Ano ang kinalaman niyan sa kanya? Hindi naintindihan ni Hansen. Noong nakaraan, i-reboot ng dating God Hall Leader ang universo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili. Sa kabutihang palad, maliban sa pagpigil sa pag-angat ng God Chaos Party, walang talagang malubhang nangyari. Sabi ni God, ang ordinaryong universal reboots ay paraan upang ibalik ang universo sa pinagmulan nito. Parang ang Geno tablet na ni-reboot.
Hindi talaga nito niririko ang espasyo, pero may Geno prototype armor si Chinshu. Bukod pa doon, may reboot powers siya. Mayroon din siyang kapangyarihan ng Geno tablet. Marahil, kaya niyang baliktarin ang espasyo ng universo at ibalik ito sa eksaktong punto na gusto niya. Nagulat si Hansen. Tila may naintindihan siya, kaya nagtanong, gusto ba ni Chinshu na ibalik ang universo sa punto kung kailan namatay si Warner? Marahil, malapit ang relasyon ni Chinshu kay Warner, sabi ni God. Tunay ang damdamin niya para sa kanya. Bukod sa damdamin niya kay Warner, nang si Chinshu ay human alpha, may malaking masamang nangyari. Kaya, hindi ako sigurado kung gaano kalayo ang nais niyang ibalik sa universo. Kung matagumpay na maibalik ni Chinshu ang oras, ano ang mangyayari? Tanong ni Hansen. Umiling si God. Hindi ko alam. Wala pang nakagawa nito noon. Sa teorya, hindi dapat posible dahil may linya ang oras at espasyo. Kung ito ay umiiral, laging may bakas. Hindi na maibabalik sa dati. Kahit may reboot class God Spirit reboot power tayo, ibabalik lang nito ang universo sa pinagmulan. Hindi ito tunay na pagbaliktad ng oras at espasyo. Pagkatapos huminto ng sandali, sinabi ni God, kung magiging matagumpay ito, may dalawang posibilidad. Una, kapag nag-reboot ang oras, lahat ng marka ng oras at espasyo ay mabubure. Ano man ang mangyari pagkatapos, hindi ito kailanman umiiral noon. Mas interesado si Hansen sa pangalawang posibilidad. Ang unang posibilidad ay tila normal lang. Kaya nga, nahulaan niya iyon. Ang pangalawang posibilidad ay marahil mas masahol pa, sabi ni God. Dahil ang pagbaliktad ng oras at espasyo ay lumalabag sa batas ng karma. Ito ay pangunahing batas at hindi dapat payagan. Ang mga nilalang na lumalabag sa causal power na ito ay mabubure. Hindi naintindihan ni Hansen. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, biglang napawis siya. Nang makita ni God ang mukha ni Hansen, naunawaan niya na naiintindihan na ngayon ang sinabi. Seryosong sinabi niya, tama ang iniisip mo. Kung mangyari ang pangalawang sitwasyon, ito na ang katapusan ng mundo. Lahat ay magiging zero, kasama ka at ako. Tumingin si Hansen kay God at nagtanong, kung alam mo ito, bakit hindi mo sinubukang pigilan si Chinshu? Akala mo ba ayaw ko? Ako si God. Ako ang master ng God Hall. Pero kahit ang ginagawa ko ay dapat sumunod sa mga patakaran. Ang ginagawa ni Chinshu ay lampas sa mga patakaran. Naiintindihan mo ba? Tumingin si God na may hinanakit. Wala na bang ibang paraan? Kulubat ang noo ni Hansen. Tumingin si God kay Hansen ng seryoso at sinabi, oo. Kailangan nating gawin ang huling hakbang at lumampas sa mga patakaran. Kung matatalo natin si Chinshu, hindi niya maribot ang universo. Ayoko na si Bauer ang may ganitong responsibilidad. Umiling si Hansen. Hindi ko sinabi na si Bauer ang gagamitin. Sinasabi ko, ikaw ang gagamitin. Nagulat si Hansen sa sinabi ni God. Hindi mo ba sinabi kanina na si Bauer lang ang kayang labanan si Chinshu? Tumingin si Hansen kay God na naguguluhan. Sa teorya, tama iyon. Sa Jin perspective, si Bauer lang ang kayang labanan si Chinshu. Walang ibang nilalang na may ganoong mahusay na genes. Alam ni Hansen na may nais pang sabihin si God. Nanatili siyang tahimik para makinig. Nagpatuloy si God, may exception sa lahat ng bagay. Marahil, ikaw ay magiging ganoong aksidente. Tumingin si Hansen kay God Hall Leader at nagtanong, ano ang tsansa niyan? Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang ganoong tsansa. Ang sagot ni God ay nagdulot ng kulubot sa noo ni Hansen. Ngumiti si God, tapik sa balikat si Hansen, at sinabi, kung makakahanap ako ng tsansa, hindi ito aksidente. Kaya subukan mo lang. Marahil ikaw ang mapalad sa 1 bilyong pagkakataon. Kahit mabaygo ka, hindi mahalaga sa akin. Ikaw ang mamamatay, hindi ako. Natahimik si Hansen. Parang pupunta lang si God para inisin siya. Sige, aalis na ako. Lumiko si God at naghanda ng umalis. Maghihintay ka lang ba at manunood ng resulta? Hindi makapaniwala si Hansen na uupo lang si God at walang gagawin, inilalagay ang kapalaran ng lahat sa iba. Ako, susubukan ko ang swerte ko. Marahil ako ang mapalad. Hindi lumingon si God. Ngumiti siya at biglang nawala. Nagulat si Hansen. Napaka-relax ng sinabi ni God, pero may masamang kutob siya tungkol dito.